yan? Charges ang naghihintay sa tatlong vloggers na nag-publish ng online interview kay dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag. Na siya ring wanted for murder kaugnay sa pagpatay sa isang veteranong broadcaster na si Percy Lapid. Matapos malaman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang nasabing panayam, sabi ni Remulla, binabastos nila ang korte. Sa kasalukuyang patuloy pa rin ang paghahanap sa dating Bucor Chief. Attorney, alam naman po natin na may kasabihang ignorance of the law excuses no one. Gayunpaman, ano po ang pwedeng maging defense? Mali naman yung pag-quote mo, ate. Alam naman natin, ignorance of the law excuses no one. Sandali lang, te, ha. For your information, mali ho ata yung pag-quote mo ng ganun. Kasi una-una, hindi ho kami ignorant. Hindi naman niya sinasabing direkta na kami ignorante. Kaya lang yung application ng sinasabi niya, parang sinasabi niya hindi namin alam. Una-una, hindi ho ako tanga. Sa tingin mo, bago namin in-interview yung mama, hindi kami nagtanong sa mga abogado? Sa tingin mo, si Bantag hindi rin siya nagtanong sa abogado niya? Alam mo, matagal na yan. Ito, first time ko lang sasabihin sa inyo, matagal ng plano yan. Interviewin si Bantag. Before pa. Ngayon, tinanong muna namin sa mga abogado. Tinanong muna namin sa ilang piskal. Tinanong muna namin ng lahat ng consequences na mangyayari. Kung meron bang basihan, meron bang jurisprudence na nakulong dahil in-interview ang isang may warrant. Tinanong po muna namin yan. Ano kala mo naman sa amin? Basta-basta lang na banateros. Nasa media ho kami. Pinaalam mo namin yan even sa aming kumpanyang pinagtatrabauhan at binibigyan ng content, ang remate at ang saksi ngayon. Hindi ho kami didiskarte ng ganyan nang wala lang. So that's not ignorance of the law. I think mas ignorant pa ho yung mamayang ipapakita ko sa inyo. Ha? Bakit to? Kasi una-una hindi mo malang, pasensya na girl ha kung medyo napupuna kita dito. Hindi ko naisin na punahin ka dito, pero na hindi mo man lang ni-research kung sino-sino yung tatlong vlogger na yon. Diba ho? Kaya nga yung iba, ang tanga-tanga lang, vlogger lang ang iniisip nila. Kami ho'y nagsusulat at nagbibigay ho kami ng content sa remate at saka sa saksi ngayon. So hindi ho lamang po kami vlogger na basta-basta kung iniisip nyo. Kasi minsan hindi ho nagre-research. Papatunayan ko sa inyo ha, bakit hindi sila nagre-research. Panoorin nyo ito. Ng tatlong vloggers na ito, attorney. Hindi ko masyadong nag-fluctuate yung ano mo, yung pakiulit mo nga yung portion na. Okay po, attorney. Contempt charges po, attorney, ang naghihintay sa tatlong vloggers na nag-publish ng online interview kay dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag na siya ring wanted for murder kaugnay sa pagpatay kay Percy Lapid, attorney. Matapos malaman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang nasabing panayam, sabi patuloy ang sabi ni SOJ attorney na ignorance or pagbabastos ang ginagawa nila sa korte at patuloy pa rin ang paghahanap sa dating Bucor Chief. Ano po ang pwedeng maging depensa ng mga vloggers na ito dahil alam naman po natin the ignorance of the law excuses no one, attorney. Ano po ang pwedeng maging depensa ng mga vloggers? Inulit niya pa. Halatang binasa lang script. Na naglabas ng interview kaugnay po kay former Bucor Chief Gerald Bantag. Wala akong nakikitang masama doon sa interview. Ano ba namang masama doon? Hindi naman yata sila, yung ba ay, ano ba yung interview? Yung ba by telephone? In-upload po sa YouTube. Ano daw ba interview? By telephone? In-upload po sa YouTube. Wow, what an answer. Attorney. Pero ano ba siya? Nagpakita ba na kausap nila? O in-interview lang sa telepono? I think kausap po, attorney. Ating nasa SMNI, eto konting payo lang. Next time, bago ka pumasok sa isang issue, mag-research ka, Google mo muna. Ha? Pasensya na, tinatanong ka, saan ba in-interview? Ang sagot mo, in-interview ata.
Pag may binigay na script sa'yo, i-google mo, tanungin mo, alamin mo kung ano yun. Kasi napaka-importante niyan. Yung issue na yan, whether it's personal or via Zoom. It's so relevant to the point na kung pinersonal naming in-interview si Bantag, possible na mademanda kami. Possible talaga. Kasi nga, nalaman namin kung saan at hindi namin sinabi. Posible yun. Ang problema via Zoom. So that is so very relevant to the issue na sana bago mo tinanong, inalam mo. Looks like she didn't even see the interview. Yun na nga eh. Kaya nga minsan may mga... Sana ako, eto komento ko lang sa mga nagsasalitang media. Minsan, alamin nyo naman yung background. Hindi yung basta lang kayo makabalita. Balita kayo ng balita, hindi nyo alam yung background. Minsan nadadaig pa kayo ng mga social media. At least yung social media, alam nila eh. Kung via Zoom ba o via o personal ba, ano ba yan? Mambira. Buti na lang tama yung sagot ni Attorney Panelo eh. Walang klarong impormasyon doon. Yes. Oh, walang klarong impormasyon doon, di mo alam? Ano ba naman yung i-google mo? Bantag, banat ba? Coach Oli. Nakaka-stress ka, ate. So, sa akin kung binigyan lang nila ng daan para ma-interview yung si DJ Bantag, wala sa akin. I don't think na nagkaroon ng paglabag sa batas. Dahil po sa fact na wanted po siya for murder charges against kay Percy Lapid, ito po ba ay may legal implications po, attorney? I don't think so. Unless na they can prove na mga kasama nila yan sa doon sa krimen na... Secretary Panelo, paki-orient po yung inyong partner, ha? Sana makarating sa inyo to. Paki-orient yung partner niyo bago kayo tanungin, alamin lahat ng background kasi napaka-importante niyang tanong na yan eh. Napaka-importante ng tanong na yan sa isasagot nyo, whether it's personal o via Zoom. Buti na lang talaga hindi kayo nagkamali eh sa sagot eh. Kasi kung nagkamali kayo, mapapahiya pa kayo dahil sa mali ng kasamahan ninyo. Eh buti sinabi nyo wala namang klaro kung magkasama sila eh, di ba? Buti ganun eh. Lucky DJ Bantag. Pero kung in-interview na, baka gusto lang magpahayag. Di ba yung mga periodista, mga vloggers, ay nakaka-interview naman ng mga nakademanda. Unless na nasa kulungan ka. Pag nasa kulungan ka na, ay talagang hindi ka na po pwede dahil meron mga... Sabi dito, ang gulong kausap dito. Ignorance of the law excuses no one. Question lang. Banat ba? Are you ignorance of the law? Anong tanong yun? Are you in? No offense lang. What's the law said? Ignorance of the law excuse no one. That's the law said. Ano ba yan? Ano yan? Ano yan? Anong pautot yan? Ignorance of the law excuses no one. Question lang. Banat ba? Are you ignorance of the law? No offense lang ha. What the law said? Ignorance of the law excuses no one. That's the law. Ewan ko sa inyo. Itulog nyo na yan, sir. Regulasyon sa loob ng kulungan. Okay, maraming salamat po, attorney. So, klaruhin lang po natin, sa tingin nyo po, meron pong mabigat na depensa ito pong mga... Inulit pa niya no? Vloggers na ito. I think so. Ay, naku si ate. Ano nangyari sa'yo, te? Journalist ka ba talaga? Nasa TV ka pa man din, nasa radio ka. Next time, alamin mo muna. Dapat alam mo nga kung ewan ko sa'yo, te. Tanong mo na lang sa mga boss mo. Hindi naman ako naiinis sa kanya, ha. Kaya lang, ignorance of the research excuses no one. Okay, ignorance of the topic excuses no one, ate. Yun yung perfect dun eh. Excuses of, ignorance of the topic excuses no one. Pag hindi mo alam yung topic, wag mo na i-discuss. Kasi mamamali ka talaga eh.
Pasensya ka na, te. Love you. May love you. Ang taray, may labing nagaganap.